Nagliliyab ang kamay ng boss. Umakyat ang apoy sa kanyang braso at umabot sa itaas ng kanyang katawan. Ayon kay Kyumi, ang lakas ng holy attribute ay nananatili pa rin at kumakalat, pero mas malakas ito kaysa sa inaasahan niya. Napangiti siya sa kasiyahan. Tiwala siyang aatake at sasakupan ng dungeon. Sumugod siya sa boss, pero kumislap ang mga mata nito at lumabas na nagsummon ito ng mga soul. Huminto si Kyumi nang makita ito. Nakakagulat na hinawakan ng mga soul ang naputol na kamay ng boss at ibinalik ito sa kanyang braso. Nag-regenerate ang kamay ng boss sa isang sandali. Inatake niya si Kyumi-aki at ang kanyang atake ay gumawa ng maliit na pagsabog. Patuloy siyang umaatake at nanatiling nakatayo si Kyumi habang ang mga babae sa likod ay natatakot. Pagkalipas ng 1 minuto, nawala ang apoy at nag-iwan lang ng usok. Tumawa ang boss at sinabing, sayang naman, hindi man lang umaabot sa akin ang mga atake mo. Gayunpaman, lumitaw si Kyumi-aki na walang galos. Nakangiti siya, at nang makita siyang okay, natulala ang boss. Nagcast siya ng atake kay Kyumi at agad na nagcast si Naami ng kanyang soul heal muli. Siya ang natural enemy mo, di ba? Tanong ni Kyumi-aki. Iniswing niya ang kanyang espada, gumawa ng malakas na hangin at nagawang pugutan ang boss. Tumalsik ang berde nitong dugo. Nabitiwan nito ang lantern at nalaglag ang ulo nito sa lupa. Napangiti si Kyumi sa kasiyahan. Okay din ang mga babae na nagawa nila ito. Dahan-daang naglaho ang katawan ng boss, iniiwan ang lantern nito sa lupa. Naglakad si Kyumi patungo sa lantern at sinira ito ng walang pag-aalinlangan. Nang sirain niya ito, maraming soul ang lumabas. Sabi ni Naami, ito ang mga nakuhang soul. Diretsyong pumunta ang mga soul sa Death King. Nanatiling nakatayo si Kyumi habang nakatitig sa lantern, lumabas na nakita niya ang soul ng isang bata. Tumakbo ang Death King patungo rito. Nakangiti siya at may mga luha sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang soul at nagsimulang pamatak ang kanyang mga luha. Dahan-daang nawala ang espada ni Kyumi at hindi siya makapagsalita habang nakatingin sa Death King at sa soul, alam niyang silang dalawa ay mag-ina. Tumayo ang Death King at binuhat ang soul. Hinayaan niyang pumasok ang soul sa kanyang puso at nagpasalamat siya sa tatlo sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos ay tumaas siya at naglaho. Ano ba ang nilalang na iyon? Tanong ni Zero. Biglang tumawa ng mahina si Naami at sinabing iyon ang unang pagkakataon na may demon na nagpasalamat sa kanya. Napangiti ang tatlo at sumang-ayon kay Naami. Nagpasya na silang umuwi dahil tapos na ang kanilang mission. Kinabukasan, pumunta sila sa Adventurer's Office gaya ng dati pero wala si Kyumi. Binati ni Alice ang dalawang babae sa pag-clear ng dungeon at winelcome sila bilang opisyal na kinikilalang miyembro ng Carnelian Rage. Tuwang-tuwa sila at tumalon pa sa saya. Sinabi ni Alice sa kanila na mag-celebrate sila kapag dumating na si Kyumi. Kasabay nito, may mga reporters sa likuran nila. Excuse me, dahil nandito si Alice, ibig bang sabihin nito ay kayo ang mga bagong adventurers na sasali sa Carnelian Rage? Tanong ng isang journalist. Sinabi nilang narinig nila na na-clear ng dalawang babae ang Cursed Underground Tomb, isang lugar na kahit ang mga S-Class adventurers ay nahihirapan. Naalala rin nila na si Naami ang revolutionary healer, ang pinakasikat na topic online. Nagpanik sina Zero at Naami, hindi nila alam na makakarating ang balita sa mga reporters. Ang pag-clear nito ay tiyak na mahirap gawin kasama ang isang C-Class adventurer. Paano nyo ito nagawa? Tanong ng reporter, at kasabay nito ay dumating si Kyumi-aki. Anong gulo ito? Tanong niya, at sumagot si Alice na narinig ng media ang tagumpay ng tatlo at pumunta para sa isang interview. Nang makita si Kyumi-aki, itinuro siya ni Zero at sinabi sa media na dahil sa kanya kaya nila na-clear ang dungeon. Naguluhan ang mga journalists dahil hindi pamilyar sa kanila si Kyumi. Naalala naman ng isa sa kanila na si Kyumi-aki ang C-rank classless. Dahil sa status ni Kyumi, hindi maniniwala ang mga reporters na siya ang nag-clear ng dungeon. Naniniwala, sila na si Zero ang pangunahing tao na nag-clear ng dungeon at nagpasya lang na magsama ng isang low-class member. Nay na si Zero, sinasabi sa mga reporters na hindi talaga dahil sa kanya ang lahat. Sa oras na ito, tumunog ang phone ni Kyumi. Sinagot niya ang tawag pero natulala siya sa sinabi ng tumatawag. Tinanong siya ni Alice kung anong problema pero hindi siya sumagot.
Inihulog niya ang kanyang phone sa lupa at tumakbo palayo ng hindi lumilingon. Tiningnan ni Alice ang kanyang phone para makita kung sino ang tumawag. Tumakbo si Kyumi ng mabilis hanggat kaya niya, lumabas na nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital tungkol sa kondisyon ni Natsu. Sa loob ng maikling panahon, nakarating siya sa ospital. Sa loob ng kwarto ni Natsu, tinitingnan ng mga doktor ang kanyang blood pressure at puso. Sabi ng doktor, 30% na mas mababa ito kaysa sa dapat. Nag-administer sila ng gamot at nagmamadali sila, alam na ang kondisyon ni Natsu ay lumalala. Dumating si Kyumi pero hindi siya pinapasok ng doktor. Galit na galit siya, nagmamakaawa na papasukin siya para makita ang kanyang kapatid. Nasa panganib ang buhay ng kapatid ko, pakiusap payagan niyo ako. Sabi niya, gayunpaman, isinara ang pinto, iniiwan siyang mag-isa sa labas. Napaupo siya at umiyak. Nagmumura siya, nag-aalala siya para sa kapatid niyang si Natsu, alam na ang mga symptoms ni Natsu ay lumala na ng husto. Nagtataka siya kung ang alchemist job ay hindi pa rin kilala sa panahong ito. Habang nag-iisip, isang lalaking naka-black suit ang patungo sa kanya at tinatawag ang kanyang pangalan. Inabot ng lalaki ang isang phone sa kanya, at na-realize ni Kyumi na iyon ang kanyang phone. Tumunog ang phone, may tumatawag. Nakatitig lang siya rito, pero sinabihan siya ng lalaki na sagutin ang tumatawag. Naguluhan si Kyumi, subalit sinagot pa rin niya ang tawag at sinabi ng tumatawag na narinig niya ang tungkol sa kondisyon ng kanyang kapatid. Lumabas na si Alice iyon. Sinabi ni Alice sa kanya na naihulog niya ang kanyang phone kaya hindi niya sinasadyang marinig ang kondisyon ng kanyang kapatid mula sa boses. Na-realize ni Kyumi na ang tumatawag ay si Alice. Kasabay nito, may narinig siyang malakas na ingay. Tumayo siya dahil may sinabi si Alice na ikinagulat niya. Itinuro ng lalaki sa tabi niya ang bintana at sinabihan siyang tumingin sa labas. Sumunod si Kyumi sa sinabi nito at nakita niya ang isang helicopter. Sa loob ay si Alice, nakangiti siya. Bumaba siya sa helicopter at sinabing, nagpa siya akong tulungan ng kaibigan ko hanggat kaya ko dahil miyembro ka na ng Carnelian Rage. Habang papasok siya sa ospital, 4 na doktor ang kasama niya. May kwintas sa kanyang kamay na may logo ng kanyang guild. Sa sandaling ito, binuksan ng mga doktor na dala niya ang pinto kung nasaan si Natsu. Nagulat ang mga doktor sa loob at tinanong kung sino sila. Kami na ang bahala rito, sagot nila. Gayunpaman, hindi pumayag ang mga kasalukuyang doktor ni Natsu dahil hindi sila pwedeng magpabe sa pasyente nang walang permiso mula sa mga nakakataas. Pero na-realize nila na ang mga doktor na ito ay ang mga Magic Medics, isang medical organization na sumikat matapos lumitaw ang mana sa buong mundo. Gamit ang kanilang kaalaman at magic, kaya nilang magpagaling ng mga sakit na imposibleng gumaling sa kasalukuyang teknolohiya. Maraming buhay ang nailigtas sa prosesong ito. Ipinahayag ng isa sa mga doktor ni Natsu na ang mga doktor sa harap nila ay mas nararapat para sa kaso ni Natsu. Nainas ang kabilang doktor, pero hinayaan pa rin nilang ang mga Magic Medics ang mag-alaga sa kondisyon ni Natsu. Nagsimulang suriin ng Magic Medics si Natsu at nalaman nilang ang bata ay may sakit na tinatawag na monovortex na nasa stage 3 na, kaya nagpa siya silang magsimula sa isang mana draining operation. Umalis ang mga doktor at nurse ni Natsu sa ICU. Tinanong ni Kyumi si Alice kung bakit biglang dumating ang 4 na magagaling na taong iyon. Sinabi ni Alice sa kanya na huwag mag-alala dahil mapagkakatiwalaan ang mga taong iyon. Pero kinakabahan pa rin si Kyumi sa kanyang kapatid. Samantala, nasa labas pa rin sila ng ICU na naghihintay ng resulta. Narinig nila ang mga yapak at lumabas ang mga doktor. Agad na tumayo si Kyumi at tinanong ang kondisyon ng kanyang kapatid. Sinabi ng isa sa mga doktor na nagawa nilang stabilize ang kondisyon ni Natsu at siguradong bubuti na ito sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat si Kyumi sa doktor, at sinabihan siya nito na si Alice ang nagpatawag sa kanila kaya ito ang dapat niyang pasalamatan. Huwag mong isipin iyon, style ko naman talaga ito, sabi ni Alice. Style mo pala, ha? Sagot ni Kyumi, at sabi ni Alice ay, oo. Tinapik niya ang balikat ni Kyumi at binulungan siya na hindi niya ito kayang iwanan ng mag-isa. Namula ng kaunti si Kyumi nang marinig ito. Nakita ni Alice ang mukha niya kaya tumawa ito at sinabing hindi niya akalain na marunong din itong mamula. Tumikim si Kyumi at sinabing nagpapasalamat siya rito.
Maraming salamat, buong tapat niyang sabi. Ngumiti ng tapat si Alice sa kanya at pumunta sa mga doktor para magpasalamat. Umalis ang mga doktor at biglang hiniling ni Kyumi sa babae na ipahiram pa ang kanyang kapangyarihan ng kaunti. Determinado siya, nakiusap siya kay Alice at sinabing gusto niyang iligtas ang kapatid niyang si Natsu. Nagulat si Alice, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing isang karangalan para sa kanya na pinili ni Kyumi Aki na umasa sa kanya. Tinanong niya ito kung anong kailangan nito. Habang iniisip ni Kyumi Aki na ipinapakita ng babae ang kanyang affection sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, naniniwala siyang ang katapatan at mga kilos ni Alice ay ang tunay niyang sarili, at baka kailangan na niyang ibunyag ang kanyang mga sekreto rito sa lalong madaling panahon. Ngayon ay sigurado na siyang mapagkakatiwalaan niya ang babae ng 100%. Alam ko kung paano gamutin ang monovortex, sabi niya. Nagtaka ang babae, hindi siya sumagot dahil hindi siya sigurado kung paano magre-react. Sinabi sa kanya ni Kyumi na kailangan nila ng skill mula sa alchemist job. Tinanong niya ito kung may kilala itong makakatulong sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Alice na hindi pa siya nakarinig tungkol sa alchemist job noon. Sa oras na ito, kinumpirma ni Kyumi na hindi pa nadidiscover ang alchemist job sa panahong ito. Ang tanging solusyon na iniisip niya para makatagpo ng isang alchemist ay pumunta sa mundo ng mga elf. Napagtanto niya na ang skill ng job na iyon ang susi. Ayon sa kanya, ang isang mana stone na tinatawag na Moon Magic Stone ay nilikha ng isang taong may alchemist job at ito ang tanging lunas sa Mono Vortex. Sinabi ni Alice na narinig na niya ang tungkol sa Moon Magic Stone noon, pero ito ang unang pagkakataon na narinig niyang may iba pa itong gamit. Tumalikod si Alice nang hindi nagtatanong ng marami. Hindi ka ba nagdududa sa mga salita ko? Tanong ni Kyumi Aki. Casual na sinabi ni Alice na alam niyang si Kyumi ay isang lalaking maraming sikreto. Lumingon siya ulit at sinabi kay Kyumi na hindi naman kailangang ibunyag ang lahat sa kanya. Inilahad niya ang kanyang mga kamay at buong tiwalang sinabi na hindi niya tatalikuran ang kanyang mga kaibigan. Ipinaalam niya kay Kyumi Aki na may nakita siyang tao na nagbago ng structure ng mga mana stones noon. Nagulat si Kyumi nang marinig ito. Patuloy na nagsalita si Alice, idinagdag niya na hindi niya alam kung ito ba ang skill na hinahanap ni Kyumi Aki o hindi, pero naniniwala siyang sulit itong tingnan. Sumang-ayon si Kyumi sa kanya at sinabihan siya ni Alice na maghanda dahil ang taong tinutukoy niya ay isang big shot.